it's never gonna be easy to reach something or to become someone ng ganun-ganun lang. Sobrang dami, minsan birthdays di ako makapunta. Oo. 'Di ba? Time. Yung important events sa family, ganun, sa personal natin, hindi mo mapuntahan kasi kailangan ko mag-training. Vacation ng family, minsan kailangan umuwi or pupunta sa ganito, hindi ako makasama kasi training. 'Di ba? Yung iba hindi nila naiintindihan, para sa kanila training lang 'yon. Parang for me, I have to make it a point na na worth it tong Gagawin. hindi ko pinuntahan 'yon birthday ng kapatid ko, birthday ng mom ko, ng dad ko, yung mga ganon, anniversary nila para dito sa training. So kailangan mag-matter tong training na to. Jay, what do people think about you? Kung ano yung first impression nila sa'yo on and off the court, yung mga sinasabi, naririnig mo, things like that. Siguro kasi ako palagi akong poker face, tipong mukhang masungit gano'n. Siguro yun nga, first impression ng mga tao sa akin. Mukha akong mayabang gano'n. Mukha akong masungit, hindi friendly gano'n. So kaya nahihirapan din ako makipag-friends sa mga pag may punta ako bagong place, ganun. Nahihirapan ako kasi, yun nga, tingin ng tao sa akin, parang ganun, parang, sungit siguro na ito kasi ganito yung itsura ng mukha. Events diba? Kahit mga events na pupuntahan, mahirap yung ikaw yung nag-a-approach or... Yun yung tingin ko na first impression sa akin ng mga tao. Ikaw naman, ano yung tingin mo, ano yung tingin mo na tingin ng tao sa'yo? Sa akin, same kasi yun nga ako, honestly, pag nasa labas or like wala akong kilala masyado, di talaga ako nagsasalita masyado. Kasi di ko alam if may pagkamahiyain ako sa labas. Pero iba kasi yung, like it's different pag nandoon ka sa circle mo, like yung friends, teammates. Basta yun, yung circle mo, ibang usapan na yun, syempre, diba? Kasi yun, kasi nalalabas mo talaga kung sino ka. Tsaka siguro, ang pangit naman pagpasok mo sa isang nakangiti ka agad. Oo, yun sa akin, like, hindi lang ako, nothing against yung mga ibang tao. May mga ganun naman talaga, yung, as in, mga social butterflies, na madali for them to socialize, to talk to other people, get to know other people. Pero hindi lang, I don't know, for me, hindi lahat ng basketball player ganun or marami yung parang mahiyain or hindi na lang masyado nagsasalita. Pero ikaw gusto mo ba maging ganun? For example, na pagpasok mo parang, yung confidence mo, mataas agad na kaya mo makipag-friends. Ako kasi, sa personal, gusto ko yung ganun yung tipong, paano kaya yun? Paano kaya nila nagagawa na pagpasok nila, kaya nila makipag-friends agad? Kasi, for example, di ba, pag may mga pinupuntahan tayong event, tapos sugod-gula tayong kakilala, pag tayo lang, parang hirap na parang, ano kayong tatapik ko pag siya yung kinausap ko? Kasi, syempre nakikita mo na sila sa mga social media parang gusto mo makipag-friends sa kanila Pero ang hirap magbigay ng topic na pwede mo silang kausapin. Minsan ganun minsan may isip mo na parang, what if i-try kong maging ganito? Pero iba kasi yung kalalabasan niya if pilit, if hindi talaga yun yung personality mo. So for me, okay yun kasi good siya for network. Diba? Marami kang makikilala, marami kang magiging friends and all. Comfortable ka, hindi ka masyadong nag-iisip na okay lang ba ako makipag-usap dito sa mga to or things like that. Pero, I mean, pwede siyang maging positive or negative towards anyone. So pag, kunyari, ako, nakilala na kita, yun ba yung parang laging sinasabi ng mga friends mo na parang, nung una kitang nakilala, akala ko sungit mo. Diba ganun no? Parang, snub, ganyan. Ano ba yung best friend ko nung senior high? Ang unang sinabi niya sa akin, parang sabi niya sa akin, ikaw nakaka-intimidate ka Sabi niya ganun sa akin. So ako, nagulat naman, ganyan talaga ako. Nagulat ako na, bakit ganun? So, nung nakilala niya na ako na parang, mukha lang daw pala talaga. Mukha lang masungit. So, honestly, ganun din nag-start yung sa amin ni Brent dati. Hindi kami okay. Nag-aaway pa kami sa court, ganyan. Then after nung magkasama kami sa Lasal, doon lang na parang
maayos ka naman palang tao, alam mo yun? Bait ka naman pala, playful ka din, maingay. Pero, syempre, hindi siya bastang lumalabas kapag hindi ka comfortable una dun sa environment or nahihiya ka pa or hindi lang talaga part ng personality mo. So, yun. For me, mahirap lang din talagang ipilit na maging ganon if hindi ka talaga ganon. Kailan yung first moment mo na kapag kunwari pumasok ka sa room, na feel mo na alam mong kilala ka? Kasi syempre, nung dati parang, yun nga, as mahihiyain tayong dalawa, alos pareho naman tayo. Pag pumasok ka sa isang room, pwedeng sa gilid ka lang eh. So, kailan yung moment na parang, okay, kilala na ako ng mga tao dito? Honestly, nag-start ako ng college sa Lasal. Syempre hindi ko siya in-expect talaga. But then knowing Lasal kasi 'di ba sobrang kilala ng school, very respectable institution. But yun, simula nung naglaro ako sa Lasal, doon talaga yung nag-start, tapos nakaka-attend na ako ng mga events. I get to meet other people. Tapos doon din na parang marami na rin akong nakilala. Yung nasa Lasal ako, doon talaga nag-start na na-feel ko parang okay, nakikilala na ako ng mga ibang tao. Napapanood ako sa UAAP, ganon, or may mga minsan pag may mga endorsements, diba, napopost since nauso yung social media, doon lang naman talaga nag-start. Pero yun nga, mahirap kasing sabihin na kilala na ako. Yung kilala na ako. So, for me, mahirap siyang sabihin or kahit kunyari nasa isang group ka sa friends mo na hindi, kilala na ako niyang mga yan. Parang self-proclaim no? Oo, mahirap yung ganun eh. So, for me, yun lang. Nung nasa Lasal ako, doon talaga nag-start lahat. I think kulang moment no? Parang lang siya, parang biglang dumarating na lang na, kilala na pala ako. No? Na parang, ang daming lumapit sa akin na nakita kita sa ganito, or bro, ikaw pala yung ganito, ikaw pala yung naglalaro sa Lasal, sa UAP, ikaw pala yung gumawa ng ganito, ganda ng game nyo, yung mga ganon. Sobrang, syempre nakakatuwa, diba? Pero may isip mo din na sobra yung parang yung blessings na dumadating. Nakaka-proud din na parang totoo yun yung mga kumakalat na mama I made it, yung mga ganon. Pero hindi mo syempre masasabi na you made it. You made it. Pero syempre parang ma-realize mo na yun yung parang stage 1 na na-made mo na. Parang stepping stone siya. Kumbaga, kung nakit mo na isang bundok, meron pang iba. Parang ganun, diba? Parang ganun. Yun yung sa akin, yung sa'yo. Actually, pareho na naman tayo eh. So, siguro yun din, nung time ng UAAP. Kasi, actually, nung high school kasi, wala pang televised nun eh. Hindi katulad ngayon, kapag naglaro ka kahit saan, parang, okay, kilala ka agad nung high school, kahit hindi ka pa naglaro ng UAAP or NCAA, parang, sumigat ka lang sa Facebook, kilala ka na eh. Iba rin talaga yung social media ngayon. Nung time natin, parang yun na, nung pumasok na ako ng UAAP, yun nga, maganda din yung mga pinakita ko nung time na yun. So parang doon ko na rin na-feel na parang, okay, kilala na ako, may big responsibility na ako na parang hindi na ako pwedeng mag-decide ng basta-basta lang. Kasi parang, although mahirap talaga, parang kailangan mo pang practicein, pero yun na yung time na okay ba to sa mga nakakapanood sa'yo? Parang mga ganong bagay na kasi. Kasi nag-start ka rin mag-vlog, yung mga vlog. Diba? Yung mga time na yun. So, although nung una, ayoko nung ganun eh. Tipong, nung high school ako, okay na ako na parang, okay, sige, basketball na ako ng basketball. Kasi gusto ko talaga yung basketball. So, umabot lang sa time na parang, nung, syempre, kumikita ka na parang, may ano pala dito, may pwedeng, may advantage. Kumbaga, hindi lang dahil sikat ka, ganun. So, may advantage din na makakatulong sa'yo financially. So, doon ko naisip na parang, kahit na nung una ayoko ng mga ganyan, ayoko ng mga pictures, ganun. So doon na lang din na-realize na nung nakikilala na ako, nakakatulong na din ako. Yeah, honestly, maganda yung sinabi mo, Jay, kasi feel ng mga tao yung ibang ganyan, ginagawa talaga siya for the money. 'Di ba? I mean, yes, syempre part na rin 'yon kasi kailangan din naman talaga natin 'yon. But then for me, ang biggest na
impact mo is yung like yung nasa-share mo yung mga ginagawa mo everyday, 'di ba? Pag pumupunta kayo sa somewhere or ibang countries tapos nakikita nila yung experiences or like pag nag-share ka lang ng like yung mga unboxing, mga simple ganyan, 'di ba? Marami rin siyang natutulungan and for me, malaking bagay 'yon for the younger generations na parang okay, gusto kong maging ganito or nakaka-inspire siya kasi ibang klase na talaga yung social media ngayon compared sa dati, 'di ba? Dati kahit dumang ka siguro ng gamit paa, hindi ka naman maalala Agad ngayon, sikat, 'di ba? diba? Ngayon makadunk ka ng normal dunk diyan, makita ng normal ibang na. tao. Ano na 'yan, parang uy, okay to, may potential to, ganun. Tsaka sa akin, kasi ako, nung una akong natuto mag-basketball, parang nag-aral lang ako sa panonood ng YouTube. So nung na-realize ko na parang okay, parang doon ako natuto. So yung mga younger generation din, doon din matututo. So sinashare ko din kung ano yung parang information na nakukuha ko kasi ang hirap din talaga maghanap dati, 'di ba? So mahirap. Ngayon ang dali na, social media lang, alam mo na yung dapat mong gawin, pero syempre ang mahirap lang kung ano yung tama. Kasi ang dami ding lumalabas na tipong sa sobrang daming information, hindi mo na alam kung ano yung mag-work ano yung para sa'yo, di ba? Ganyan, no. Ikaw, Jay, ano for you yung hardest part dun sa, like, especially isa ka na rin naman dun sa mga more recognized athlete or basketball player dito sa country? Siguro yung responsibility, yun yung yung diba? pinag-usapan natin. And yun, dahil pinag-usapan na natin kanina responsibility, pangalawa yung pagiging consistent. Kasi syempre, ang hirap din na, alam mo yun, every time na, kunyari lalabas ka, kailangan tama yung ginagawa mo. Kasi parang may isang pagkakamali lang, parang i-judge ka na ganito pala siya. Parang, di ba pwedeng bad mood lang? Di ba pwedeng gutom lang kami? Di ba pwedeng may nangyari lang? Bakit malaking nagising? misconception din yun. Di ba? Yung mga ganong bagay. So, siguro, dahil isang lesson din yun na natutunan ko na, syempre, nagawin lagi yung kung ano yung tama. So, mahirap man, pero yun talaga parang yun na yung parang disadvantage ng pagiging, marami namang binigay na advantage, maraming blessing na binibigay sa atin si Lord sa situation natin to na hindi ko talaga magpapalit sa iba. So siguro yung iniisip ko lang, ito yung parang okay, ito na yung cons. So tiis lang, konting sacrifice talaga. Sacrifice lang na kahit anong mangyari, gawin pa rin kung ano yung dapat. So isa yun siguro sa pinakamahirap. So ikaw, tingin mo? Honestly, naniniwala ako dun. Kasi, again, I don't know, syempre yung mga ibang nanonood dito, may mga nakita na rin sila, diba? And sa akin, ilang times nangyari na rin yon. Kasi, though, malaki na yung changes, but for me kasi, I always go back to yung mga times na, like, may mga nasabi akong mali, yung mga ganun, may nakita silang mali. For me, common din siya pero hindi dapat, 'di ba? Na hindi dapat umabot sa ganung point. But then minsan may mga times talaga na like sobrang bad mood ka lang or sunod-sunod din yung mga hardships natin, like for example galing sa talo na may pinagdadaanan, may mga ganun. Hindi rin madali sa amin kasi for us yung iba kasi iniisip nila, naglalaro lang naman kayo. Pag talo, pwede ka naman bumawi. Ang dami pang games diba? Pero for us, it's more than just basketball. It's more than just playing the sport that we love. But more on, like winning, representing your team or your university. In a way, may pride din siya, diba? Especially nung college. Siyempre ngayon, yung organizations na pinaglalaruan natin or the companies, ibang usapan na siya kasi diba, we're paid to play and not just play but perform, diba? Kasi hindi naman pwedeng parang dati na pagod ako kasi ganito, ganyan, diba? May mga iba pa akong priorities. Hindi pwedeng diba? excuse Ngayon hindi siya pwedeng excuse kasi again, it's not just us playing for like passion, for fun, pero ano na siya more on work talaga. Mahirap, but then
yun nga, maraming nasasabi yung mga ibang tao, pero hindi ka rin pwedeng magpa-apekto doon. Same with sa games, 'di ba? Na parang may mga bad game ka. What if na-shoot yung last shot ko, 'di ba? Iba naman yung sasabihin niya sa akin, 'di ba? Yung mga ganon, common siya, pero mahirap. Mahirap pag nasa spotlight ka. But again, tama naman yung sinabi mo na sobrang daming perks, 'di ba? Pero yun din, kailangan mong pumili kasi meron din talagang negative effects. Tingin ko, yung hindi na nare-realize ng mga tao pagdating sa, kunyari pag pinapanood tayo na ang pinakamahirap sa atin pag pinapanood tayo is yung parang training. Parang tingin nila yun na yung mahirap, yung training. Pero hindi nila alam. For me, yung pinakamahirap is yung parang kalabanin mo yung utak mo eh. Oo. Yung kumbaga yung confidence na maibalik mo yung, kunyari, pag talo ka, tas bad game ka. Yung tipong parang yung buong gabi na yun na hindi ka makatulog. Yung lalabanan mo yun na, shit, paano ba ako makabawi next game, di ba? Sa training lang, pagbalik mo sa next training, parang putsa, ano ba yung inisip sa akin? Ano diba? Diba? Parang yung tipong kahit normal lang ginagawa nila, parang, ba't parang di ako pinapansin ng mga alam mo yun, ano siya malaking effect. Nakakabaliw din. Oo, Kasi again, hindi naman tayo, for me hindi naman tayo, like let's say, gagawa ng movie na pag pinakita nila yan, yung mga perfect shots. Diba? Yung sa atin, makikita mo talaga kung ano yung hindi mo na-shoot, diba? Yung pressure andon habang nangyayari yung like, game, free throw, ang daming sumisigaw, diba? Tapos, kailangan mong manalo. Galing ka sa missed na tira or missed open layup, tapos ngayon mag-free throw ka in front of so many people. Mahirap siya, diba? Yung pressure, tapos kailangan mo maging consistent na ganon. Kasi, one bad game, yung iba, wala na eh. Dami nang nasasabi. So, marami din talaga yung nahihirapan makarecover from yung mga bad games. So siguro dagdag ko lang yung sa sinabi ko kaninang, yun nga, yung mental aspect. Siyempre, naghahanap tayo ng ways kung paano natin labanan yun eh. Kasi ako, for me, actually ngayon, pinapractice ko na siya eh. Parang isa na yun sa parang, okay, ito yung number 1 ko munang gagawin. Siguro, tinatawag natin social media detox. So siguro ako meron lang ako, syempre kailangan ko pa rin mag-social media eh. So meron din lang akong parang mga times na, okay, 1 oras lang ako mag-social media, ganun. Tapos, hindi na ako pupunta sa isang app na to. Kasi parang yung app na to, ito yung sobrang dami. Pero itong app na to, yung isang app na to, medyo parang fun lang, ganyan. Pwede mong galawin yung FYP mo eh, parang maano mo eh. So, siguro isa yun, huwag ka na magbasa ng kung ano-ano. And then, talagang recommended ko rin talaga is yun nga, meditation. Kasi, yun din isa sa nakatulong sa akin. Parang, naging practices ko na din siya. Na tipong nagme-meditate ako. Parang, ang meditation ko lang parang almost 10 minutes a day lang. Meron akong app na din-download. So, 10 minutes lang siya. Higa ka lang, earphone. So, yun, isa yun sa ginagawa ko. Okay. And then, nakakatawa mo pero sumusubok na rin ako magbasa ng mga, alam mo yung libro na self-improvement lang. So, siguro ang ginagawa ko lang mga 2 page a day. Kasi hindi naman talaga ako honestly, importante rin yan. Kasi ako naman mahilig ako, yung manunood ako ng mga like, motivational videos. Alam mo, minsan kahit paulit-ulit, pero reminder lang. Sobrang effective niya. And yung sa meditation, ilang times ko rin ginawa yan before, especially kapag, even until now, pag may mga like, tough moments, di ba? Kailangan mo talaga, yung pinapakinggan mo ba yung may voice o yung ano lang, parang nasa spa na... Hindi, ano siya parang noong una may voice siya, parang okay, inhale ka muna, ganito, tuturuan ka niya, and then bigyan ka niya ng 5 minutes na parang, sarili mo munang gawin yan. And then, magsasalita siya ulit. Yung last minute parang, okay, ito yung parang pinag-aralan natin today. Meron siyang word na sasabihin and then explanation kung bakit ano yung word na yun. And then meron din siyang quote na ilalagay sa dulo na sabi ni ganito. So, yun, ganyan yung meditation. Meron nga yung mga ganyan. Kasi for a while, especially nung kakatapos ko ng UP, medyo marami din yung nangyari. Umalis pa ako naglaro akong Taiwan. Tapos medyo mahirap. Honestly, mahirap siya, hindi lang naiisip nung iba, 'di ba? Na ang daming mga comments diyan. Laro na lang kayo overseas, may pera doon, mas magandang opportunity. Yes, sobrang iba compared to dito, 'di ba? But
hindi nila naiisip na pag pumupunta yung players doon. So kudos doon sa mga ibang umalis, 'di ba? And continuous na naglalaro kasi basically OFW ka 'di ba? OFW ka kapag nasa ibang bansa ka naglalaro. Wala kang family, 'di ba? Ikaw lang, ibang language. Hindi ko alam dun sa iba, pero yung nilaruan ko, 2 lang ata, 3 lang yung marunong mag-English. So paano mo kakausapin yung iba? 'Di ba yung coaches, 2 lang yung marunong. So like wala ka talaga masyado makakausap. So more on the mental game talaga ng pagiging athlete, yung kailangan hindi lang physically but mentally tough ka. Kasi ito medyo nahihirapan ako eh. Parang kailangan mo din mag-share. Kunyari ako, may girlfriend ako. So kung meron kayong kaibigan, isa din 'yun sa mga ways para alam mo 'yun, mas tumibay yung mental state ba tawag doon. Pwede. So ako 'yun, sinubukan ko din mag-share na tipong pangit ng game ko kasi ganyan. So, kailangan ko mag-improve sa ganito. Kasi sa akin, nung una, nahihirapan ako sa ganun eh. Parang, ba't ako mag-share? Hindi naman niya alam kung ano yung nararamdaman ko eh. Pero, ang laking tulong din na, alam mo yun, malabas mo yun. Lalo na sa kunyari, sa girlfriend mo. So, yung basta yung circle mo, di ba? Parents, kapatid, best friend, yan, partner. Sobrang laki niya. Sobrang laki niyang factor. Kasi, yung iba dun yung umaabot sa, like, mapupuno ka na talaga, 'di ba? Hindi lang bastang parang yung mga like, wala na, nag-overload na talaga mentally, mahirap na siya, medyo gumugulo na. But then yun nga, pwede ka talagang bumalik doon sa circle mo kung saan ka comfortable. Tapos labas mo lang kahit hindi naman nila kailangan magsalita 'di ba? Ma-release mo lang 'yon. Iba na yung effect niya sa'yo, na alam mong may nakakaintindi sa'yo, alam mong may nakikinig sa'yo, may susuporta sa'yo. Ikaw kasi ikaw yung fit check. Fit check, mga ganyan. So kailangan naming marinig yan as fan. Kasi bata pa lang kami, sinusubaybayan ka na namin eh. Parang yun sabi ko sa off the record kanina. Siguro ako, nung bata kasi ako, yun nga kasi, di ba parang, feeling ko naman hindi ako pansin pa nung dati. So ako, kung ano yung nasa damitan ko, okay na ako doon. And yung kuya ko din kasi, sobrang maporma. So siguro, naging, siya yung una ko ding idol na parang, yung kuya ko maporma, lagi pumunta ng SM, ganun. Bibili ng bagong damit. So parang every weekend talagang siya, pupunta siya ng mall para bumili lang ng damit. So ako, sa akin naman, parang yun siguro isa sa mga naging inspiration ko na parang nung napapansin na ako, kailangan ko na magdamit ng maayos. And siguro nag-evolve din yung pananamit ko. Depende kasi nung bata ako, parang payat ako. And then nung time na nagkaroon ako ng laman, parang pwede na ako body fit, ganun. Pwede na ako bagi ng konti kasi hindi na ako parang mukhang sampayin. Hindi, pero ako nakaka-relate din ako dyan. Diba? Kasi galing din ako dun sa like, sobrang payat, diba? But then, siguro yun nga, dahil sa body type natin, kung ano yung mga trend na feeling ko bagay sa akin, yun na yun. Parang, okay, bagay sa akin yan, kopyahin ko yan, gawa ko ng combination ng sarili ko kung ano yung okay. Meron dito sa akin, di ba? Pwedeng gaya dyan. Hindi naman pwede kasi tayo yung parang pag may bago, bibili ka eh. Tayo yung parang, okay, ito pwede kong gamitin dati, yung dati kong gamit. So, ganun lang nag-evolve yung pananamit ko. And swerte dahil bumagay naman. And malaking bagay din kasi for me, kung yung taste mo nandoon ka sa hindi ka masyadong loud, 'di ba? May mga ibang players, hindi rin nothing against them, pero yung way of yung pagpakita nila, pag-present nila ng sarili nila is stylish talaga, or a little more like the NBA players, yung ganun yung branding nila eh, 'di ba? Okay din naman siya, 'di ba? Depende lang kung paano mo nga i-portray yung sarili mo na ito yung gusto kong maalala nila sa akin. Pero ako mas more on nandun pa rin ako sa plain white shirt, plain black shirt, yung mga ganun. Hindi ka magkakamali sa plain white, plain black, kahit navy anong combination, blue, cream. Actually, yun nga, pareho tayo dun sa comfort. Kasi, tingnan mo na yung damit natin. Parang, kumbaga, pag uwi mo, pwede ka na matulog sa sofa eh, di ba? So,
Ako ganun din talaga, parang kasi ako lamigin din ako, so gusto ko yung parang yung mga damit ko parang niyayakap ako ganun, parang comfy talaga yung feeling. Also, Jay, yung sa grooming, paano yung like may mga schedule ka ba? Kasi yung iba, 'di ba, dapat every other week nagpapagupit. Yung mga ganon. Ano yung Routine. style mo, routine mo, or paano mo lang gawin yung sa... Actually ako sa buhok, kaya mas pinili ko na yung ganito para wala na akong problema. Yung tipong kahit na Kahit na late ka. late ka, parang ganunin mo lang yung buhok mo, babagsak na yun. So parang, kasi nung naka-brush up ako, parang kailangan ko pang mag-gel. Oo. Kumbaga parang nadadamage yung hair ko, bro. So parang feeling ko kasi pag nung nag-gel ako, parang ang dami kong ginagawa. Oo. So pero nung nakahanap ako ng hairstyle ko na parang Oo, na pwede. pwede Oo, na okay siya. kahit kakagising ko lang wala na Oo. akong problema. So sa pagpapagupit naman, sobrang simple lang din ang gupit ko eh. Sabihin mo lang, gupit ni CJ. Parang pagpunta ko doon, okay, gupitan ako ng gilid lang, tapos gugupitan lang ako dito. Okay na eh. So, ang gupit ko medyo matagal eh. Parang mga umabot ng 3 weeks or months. Oo. Depende na lang kapag feeling ko, nainitan na ako. Yun na yung time na, sige, kailangan ko na magpagupit. And sa mga gamit ko naman, kunyari, shaver, syempre everyday kasi ang hirap talaga kapag feeling mo may something eh, 'di ba? Medyo makate. So, ikaw, paanong routine na ginagawa Ako kasi iba-iba, Jay. Sa haircut, feel ko masasabi ko naman talaga na iba-iba kasi for example, minsan parang hindi ko na trip yung look na to. Palit ako, gusto ko mag-brush up ako konti, ganon. Or gusto ko medyo short hair, gusto ko medyo mga messy look, yung mga ganon lang. Mga kimpi, ganun. Hindi. Na-try ko siya. Hindi siya bagay. Hindi siya bagay. Sadly. Pero na-try ko siya. But then, minsan kasi, pag bata ka, gusto mo lang mag-explore. Alam mo yun, try ko lang yung ganito, okay ba yung ganyan. Umabot pa tayo dahil sa UP, diba? Yung mga kinakalbo. Masasabi mo ba na sa pagpalit mo nung mga hairstyle mo, umaayon ka rin ba sa mga trend, ganun? Kasi di ba nagkaroon tayo ng trend dati, yung parang Justin Bieber, Oo. tapos yung parang John Prats na nakaganon, diba? Nakaganon. Nung bata ako, ganon din ako. Nakatakip yung isa. Wow, din ako sa ganon. Pero hindi ko na ipapakita kasi tinanggal ko na yung mga picture na yun. Nung medyo nasa college, parang sabi ko, uy, nasisilip na yung mga ibang pictures. Tanggalin na natin tong mga parang sobra na ata to. So yun, minsan mo rin, pero again, babalik ka dun sa babagay ba sa akin to? Okay ba siya? Mukha ba siyang malinis tignan? Yung mga ganon. Pero tingin mo, sa akin kasi ang laking confidence na binibigay sa akin yun every time na feeling ko, okay, pag bagong gupit ako, na parang feeling ko na malinis yung itsura ko, parang ang gaan maglaro no? Oo. Ang gaan maglaro na parang, lalo na ngayon, televised tayo, syempre. And alam natin na anytime may mga mag-picture sa atin. So ako, sobrang laking confidence na binibigay sa akin yun yung boost na parang, okay, paglalabas ako, kailangan malinis. Oo, kasi rin siya again, marami rin kino-consider guys yung mga athletes. Hindi lang siya basta pupunta ka dyan maglalaro ka. 'Di ba? Iba pa rin yung confident ka sa itsura mo, 'di ba? Kaya nga may mga iba naka knee sleeves, mga ganon kasi doon sila comfortable kapag feel ko okay yung itsura ko, mas nakakagalaw ako ng maayos compared sa same lang yan doon sa mga iba na pumupunta ng work tapos pag feel mo wala kang watch, wala kang ganito, wala kang earring, parang feel mo May kulang. Oo, may kulang parang wala akong damit, yung mga ganun yung feeling niya. So nakakatulong din siya, nakaka-boost din siya ng confidence, gaan din siya for you na wala ka masyadong iniisip or okay ba yung itsura ko naglalaro, okay ba ako na ganito. Pero again, hindi naman siya yung main na iniisip namin, but isa siyang kumbaga branch siya ng mga tumatakbo din sa isip namin. May mga tao din talaga kasi na parang mas makikita mong presentable sila kapag maayos yung buhok nila. And isa yun sa mga nasa isip ko na kapag syempre, yun nga, pagpupunta ka sa mga events, kailangan maayos yung buhok mo, tipong
kung mahil ka ba sa shiny or kita yung gel or yung mga simple Matte lang. lang. Oo. So, sa akin, importante yun kasi syempre, isa din yun sa unang makikita sa'yo eh. Importante siya, same with kung yun nga, kung naglalaro kami. Kasi, yun yung magiging brand mo eh, 'di ba? So, yun lang, magdedepende lang siya kung yung time ba na to, bagay ba sa akin yung buhok ko, 'di ba? Okay ba ako ngayon? Or maitim ba ako, galing ba ako sa beach? Yung mga ganun, nakakaano rin siya. Hindi lang siya for girls, but even the guys, naiisip din namin yung mga ganung bagay. I think kasama din siya sa whole outfit mo eh. Oo, kasama siya. Ibabagay mo din siya. Oo, kasi before mo naman tignan yung sapatos ng isang tao, nakikita mo muna. Mukha, buhok, 'di ba? Yung mga ganon. So, pag feel mo presentable ka, susunod na lang din yung damit eh, 'di ba? So, hindi, ikaw, paano mo na-maintain, let's say, syempre pag nagpapagupit ka, ganyan, paano mo na-maintain na okay pa rin or hindi Healthy. oily? Oo, yung healthy yung hair mo, yung scalp mo. Alam mo sa atin, ang mahirap i-maintain eh. Lalo na kasi active tayo, lalo papawisan, tas biglang matutuyo, tas maaarawan ka. So sa akin, ang ginagawa ko lang syempre, maligo, wash your hair, parang use kung ano man yung tamang... Hindi kasi lahat nag-work, 'di ba? Minsan yung okay sa'yo, hindi okay sa akin. Yun nga, syempre hanap ka rin ng talagang kung ano yung effective sa'yo kasi effective kung ano yung lifestyle mo, kung ano yung lagi ka bang nasa office, lagi ka bang pinapawisan. Choice of product, sobrang importante nun. Kung ano yung effective sa'yo, hindi lang yung, eto sabi sa akin, mabango to eh, 'di ba? Minsan ganun lang, hindi, mabango daw to, okay na to. Pero minsan, yun pala yung nakakasira dun sa hair mo. So, Chi, meron ka bang mga habits o mga ginagawa nung college na tinanggal mo kasi feeling mo hindi nag-work nung nasa pro ka na? For sure, madami. Again, madami rin kasing ways kung paano ka maglalaro, 'di ba? Maraming effective sa UAAP pero hindi siya effective sa PBA. Maraming effective sa NC pero hindi siya effective sa UAAP. Yung mga ganon. So ways, madami, pero mas kailangan mo rin kasing mag-adjust talaga depending on the system, kung nasan ka, kung sino yung coach mo. Especially ako, naka 1, 2, 3 coaches na ako, 'di ba? In 3 years. So, kailangan, kaya mo mag-adopt, kaya mo mag-adjust anytime na parang, again, on a snap of a finger, biglang pwedeng iba na lahat, 'di ba? So, very thankful ako na marami akong natutunan doon sa mga coaches ko. Pero, nung nasa UP, importante sa atin nun, basta let's push the ball, 'di ba? Sige, takbo, pwede yan. Dito sa akin, hindi siya ganun ka-effective kasi hindi ganun maglaro yung system namin sa team. Pero siguro if rain or shine, a little more like yung UP, 'di ba, na first open guy, sige, pwede na yan, tira na yan. Pag rebound, look for outlet pass, yung mga ganon. Pero yun, again, depende pa rin siya dun sa system. It doesn't necessarily mean na hindi siya magiging effective sa pros, pero iba lang sa system. Siguro hindi ko in-unlearn pero natutunan ko. Siguro isa yun yung ginagawa ko ng part ng workout ko yung recovery. Kasi dati, tinitreat ko siya as pagiging tamad. Parang feeling ko yung konsensya ko kapag nagpapahinga ako, nagre-recover ako, feeling ko parang tinatamad ka, ayaw mo lang mag-workout. Pero ngayon, parang na-realize ko na mas nakakapag-perform ako ng maayos kapag nasa schedule ko yung recovery. So, yun yung isa sa na-learn ko dito sa pro. Kasi parang, yun nga, actually mas marami ng time, 'di ba? Parang mas maluwag na yung schedule. So, na-realize ko na sobrang laking tulong ng recovery para sa akin. Pinakamalaking reason 'yan. May mga sumasakit na kasi ngayon. Dati wala eh. Diba? So, dati wala, kahit pagtapos ng training ng game, dumiretso ka kung saan, 'di ba? Kain ka, road trip kayo kasi break bukas. Okay lang eh, kahit golf ka after, wala, okay lang, normal pa yan. Pero ngayon,
after ng mabigat na training, ganyan, mali ka lang ng pulot, yung mga ganun, parang, sakit yung likod ko Kailangan ko na mag-stretch, Oo, kailangan gano'n. ko mag-stretch, kailangan ko mag-ice bath, kailangan ko kung ano man, pa-release. Diba? Sobrang tama naman yun. Again, mahirap kasi yung may i-unlearn ka eh. Diba? Kasi once na natutunan mo siya, especially if nag-work siya sa'yo, kahit sandali lang, pwede mo siyang magamit pa rin anytime, diba? So, at least yon yung sinasabi mo is meron kang hindi ginagawa before pero ngayon very Ginawa mo effective. So maganda yon, recovery. Ikaw Jay, how was your definition of success? May nagbago ba kung ano yung definition mo ng success before to compared to now, or like since nag-start ka, ito yung gusto ko, ito yung successful sa akin, ito yung kailangan ko para masabi ko sa sarili ko na successful ako? Actually, hindi naman malaki yung pagbabago, pero yung definition ko kasi ng success, syempre una, success sa sarili ko, parang kung ano yung mga pangarap ko. For example, nung dati, gusto ko lang makapasok ng UAAP. Nung after ng UAAP, gusto ko nang makilala as CJ Cancino doon. And then after nun, syempre, manalo yung team ko. And then yun nga, after nun, syempre mag-pro. And then ngayong nasa pro na, ang pinaka, siguro definition ng success ko is yung parang, paano ko makikita yung mga kasama ko na success din. For example, pag nanalo kami, parang mas masaya eh, nakapag tipong lahat nung kasama mo masaya din eh. Kasi compared sa kapag talo kayo tapos ikaw lang yung, syempre masaya ka parang din. okay ako kasi okay nilaro ko. laki Iba na ng siya eh. points Hindi na ganun. So, hindi na ganun eh. Kasi dati meron, kunyari yun nga, sa UAP kahit talo ka, basta maganda yung pinakita mo, okay ka eh. Kasi parang feeling mo okay. After neto, pwede na ako mag-pro. Pero nung nandito na sa pro, parang ang definition ng success na is yung parang, yun nga, paano ako makatulong sa ibang tao. And sa akin, siguro, kung ano na yung parang next level. Kumbaga, after, eto na yung parang ano eh, dito mo na i-establish yung pangalan mo sa team na to eh. So, sa akin, doon na ako look forward, parang okay, dito na ako sa Meralco. Sana tumagal ako dito. Ito na yung definition ng success ko na parang kapag umabot ako ng 10 years, masaya na ako doon na nandito lang ako sa Meralco. So, as of now, yun yung definition ng success ko. Oo, and add ko lang dyan, Jay, malaking ano rin kasi siya, malaking factor din siya na like yung iba kasi minsan sinasabi sa atin, hindi ko alam if may mga naririnig ka, pero may mga times hindi naman sa akin, 'di ba? But then minsan lang pag nagbabasa ako ng comments sa iba or like towards sa mga athletes na like dati nga ganito lang naman yung meron, 'di ba? Bakit ngayon parang malungkot kayo pag ganito, pag ganyan? For me kasi every time na meron ka nagiging achievement or may nagiging achievement ka, syempre gusto mo to again aim for something better, 'di ba? Na okay, naka-UAAP ako, pero hindi ako magiging kampante, 'di ba? Na okay na ako dito, naging UAAP ako. Kasi again, babalik naman siya dun sa atin na kailangan mo rin pahalagahan yung blessings na natatanggap mo, 'di ba? Para not just magstay siya, pero to get even more blessings, 'di ba? Kasi again, hindi naman tayo nandito, nakahiga lang, tapos bukas lalaro tayo dyan, pipirma tayo ng kontrata. Hindi naman ganun lang without all the work that we have done the past, ilang years, diba? So, malaking bagay din for us na, like, every time, meron kang nare-reach na, like, milestone or kung ano man yan, championship, pwede kang mag-aim for something higher. For me, same din naman, diba, na gusto mo una makilala, ganyan. And then pag nakilala ka na, sobrang laking bagay sa akin kasi na yung first UAAP ko, nag-champion kami. Kasi sobrang, for me, iba talaga yung lineup na yun, diba? Yung mga, tapos, wala na atang magiging mas skilled and athletic as Ben, 'di ba? Lalo sa generation natin ngayon. Siguro one in how many years na lang ulit 'yan. Kaya medyo nag-iba din ako na parang after nitong championship, sobrang saya sa feeling. Gusto ko ng isa pa.
'Diba? Luckily, sumama si CJ Cancino sa UP, 'di ba? Nasalba kami, nabigyan kami ng championship ulit. Na-represent namin yung sobrang tagal, 'di ba, na 36 years walang championship yung UP. But since pumunta si CJ, si Maymay, 'di ba, dumating, at least nabigay naman namin sa kanila yung, especially dun sa mga old supporters like sila Ma'am Rubina, na kahit nung 0 wins doon sila, nanonood sila, walang may gusto ng tickets. Ngayon ang hirap nang kumuha, kahit players hirap kumuha ng tickets, 'di ba? So malaking bagay yun sa akin, sa like yung definition ko ng success, but also siguro yung like magkaroon ka ng comfortable, hindi naman sobrang comfortable life, but then enough para masabi mong okay, successful ako. Pero babalik pa rin tayo dun sa pag umabot ka dun, gusto mo ng isa pa diba? Siguro ang sum up lang ng definition natin ng success is yung pag nakuha mo na yung success, next level na. Don't stop talaga, don't stop. Keep dreaming, keep keep working for what you want, diba? Kasi yun yung siguro makakapagsabi sa'yo towards the end na okay, siguro naman mako-consider ko yung sarili kong successful, yung gano'n. Pero sa akin, kung titignan ko yung sarili ko 10 years from now, may sabi kong success ako. Kumbaga, ito na yung mga pinangarap ko nung bata ko. Parang, kumbaga, ito na yung nakikita ko, yung mga pinagdasal ko nung time na yon. So, success. Okay, gets. Parang, okay, successful ako ngayon, pero kung meron pa, why not? Yung mga ganyan, diba? So, fair. Ikaw, Chi, ano yung holy grail mo ngayon? Parang ano yung parang nilook forward mo as... Okay, yung mga holy grail siguro, nagusto ko, unang-una PBA Championship ngayon, diba? Hindi naman siya, mahirap, especially bago pa lang din ako sa league, 'di ba? And marami din talagang mas malalakas. Hindi naman mas malalakas, but magagaling na teams. Like andyan yung Ginebra, Meralco, yung mga ganyan, Tokentex, San Miguel, NLEX, Rain or Shine. So marami talagang teams na gusto yung ganon. And sa akin, yun na yung gusto ko more than my like yung individual awards. Mas gusto ko yung like makita ko na nag-champion kami. Ganon. Kasi yung individual awards, hindi ko sinasabing madali, pero mas possible siya if ikaw lang yung nag-iisip diba? Compared to like naniniwala ako magcha-champion tayo, ganon. So, it's like a group success story na gusto ko maging part ako. Actually, kasi kapag yung individual, parang maging selfish ka lang, kaya mo na yun, di ba? So yun nga, marami kasing maraming maapektuhan kapag inisip mo yung mga, like gusto ko maka-MVP ako. So, sino may ayaw nun, di ba? If athlete ka, syempre, siguro nagsisinungaling ka kung sinabi mong ayaw mo mag-MVP, di ba? But, again, mas maraming pwedeng negative na mapunta sa isip mo or dun sa mindset mo coming into the games or practices kapag ang iniisip mo individual awards. Mas more on dun ako sa team achievement. Kapag umabot kami ng semis, kasi hindi naman ganun ka madalas, 'di ba? Siyempre pag umabot ng finals, 'di ba, magkakaroon ka ng at least may medal ka, alam mo 'yun. Trophy, hindi ko alam kung may trophy, but yeah, pag nag-champion ka, yung mga ganon, yun yung holy grail na sobrang gusto ko ngayon. Yung masasabi ko, anak, etong natin, ganyan, nag-champion ako dyan, 'di ba? Or eto yung trophy nung nag-champion kami, part ako niyan, yung team na yan, yung mga ganon. Ikaw? Sa akin siguro dalawa. Yun nga, una syempre yung championship, which is na-explain mo naman. And second siguro... Wedding ring? Hindi, wala pa tayo. Basketball pa eh. Ay, basketball. Wala naman personal eh. Basketball. Basketball So, to, guys. Second siguro parang Gilas. Gilas, Diba? Kasi
Actually, ikaw na-represent mo na yung Gilas. Pero ako kasi, before ko maisip, actually before ko mangarap mag-basketball talaga, yung tipong, gusto ko, ito na yung trabaho ko, ganun. Parang nung under 16, parang kasama ako sa training pool, kasama namin si Juan, yung mga nasa ano na ngayon, sila Gian, Mamuyak, Oo, yung, nasa ano ka noon, UST. hindi, wala pa ako sa UST noon. So, nasa ano pa lang ako noon. Before ka nag-transfer. Before ako mag-transfer ng UST. So, nakat ako noon. Tapos, doon ko na-realize na parang, okay, nandito ako, pero hindi ako nasama. Pero nandito pa rin Pero ako. kaya, Tipong, yun na yung parang tumatak sa isip ko na, okay, pwede itong basketball, pwede itong gawing, yung tipong kayang bumuhay sa akin. Parang ganon. So, yun yung nagmulat sa akin. So, since then, parang inaay ko na sana kahit yung mga training lang, masama lang ako sa mga pool, ganun, parang yun yung sa akin yun yung pinaka holy grail ko na parang kapag ka na-invite na ako sa mga ganun. Sama ako dyan. Nirepresent ko yung country. Tipong may jersey na ako ng Gilas, yun na yung parang holy grail. Honestly, malaki talaga yan, diba? Especially sa athletes. Kumbaga, best of the best siya, diba? So, babalik ka dun umabot ka dun sa napili ako para mag-represent ng buong bansa. Hindi lang bastang like school, hindi lang siya bastang company, organization, pero country yung nire-represent mo. So, for me, syempre, part din yun, diba? Tapos how much more if maka-medal ka, diba? Yung mga ganong bagay. Yung sa akin before, nakasama ako dun sa yung preparation. Under 25, Yung pool. Hindi, itong pool pool nila. lang. Yung before pumunta si Clarkson. Yung kila Coach Shot. Yan ba yun? Shot Tama ba ba? yun? Coach... Yun ata yun, Coach- pagtapos nung college natin. Coach Yeng ata, tsaka Coach Jong. Parang ganon. Yun. Tapos nung pagtapos ng college natin na nag-training ako ulit, ano yun? Nenad na. Coach. Si Coach Nenad pala. Coach Nenad na. So, nakapag-training ako noon for a while, like less than a week, kasi wala na yon. Pinilit ko na lang naman yung UP na yun, yung championship. Sobrang gamot na lang talaga yung nagpalaro sa akin noon. So, after that, pahinga, ganon, and then, pinag-training ako sa Gilas. Pag-training ko, sabi ko, hindi ko talaga kaya. Pinilit ko siya for ilang days, pero parang for me sobrang sayang ako dun sa opportunity na mare-represent ko yung country. Hindi lahat, 'di ba, may chance, and sobrang dami kasing kalaban, 'di ba? Especially ngayon, madami na yung malalaki talaga na nakakapag-adjust, nakakalaro sa ganitong positions. So sayang, pero siyempre, Pero di ba nag-3x3 ka? 3x3, 3x3. High school, naglaro pa ako under 16. Tapos, yung under something ng 3x3, tsaka yung men's ng 3x3. So, malaking bagay siya, yung Pilipinas na talaga Yung confidence na mo. binibigay sa'yo, di ba? Pag inisip mo, pag tinitignan mo ganyan, nga, Russian yan, or nga, French yan, pero Pinoy ako Diba? Sige, kaya to, laban lang. Actually, kapag manonood ka pa nga lang ng Gilas, iba na yung parang tumataas na yung balahibo mo. iba yun, What more pa kaya kapag naglaro ka na doon, di ba? How much more talaga. Ito naman, Jay, since pag-usapan natin yung mga like PBA, UAAP, Gilas, ano yung gusto mong like ma-pass down or maituro dun sa mga younger generations na dreaming of playing also dun sa same path na pinagdaanan mo? Actually, siguro isa lang sa gusto ko lang matutunan ng mga younger generation is yung kahit na anong mangyari, injury ka man or anumang problem na dumaan sa'yo, parang kaya namang lagpasan eh. So, kaya din naging parang open book ako na okay, vlog ko yung ACL ko, pakita ko sa mga tao kung ano yung mga pinagdaanan ko nung time na yun para alam mo yun. Kasi yun din yung nung nangyari sa akin yun na ACL ako, parang yun din yung hinahanap ko nung time na yun eh. Sino ba yung NBA players na nakabalik na ACL. So gusto kong matutunan ng mga younger generation na kumbaga
wag sumuko, wag mag-quit. Kumbaga kung gusto mo talaga yung isang bagay, hindi man basketball yan, ibang aspect man yan ng gusto mong gawin. Basta gusto mo talaga, meron kang passion, maniwala ka lang doon, trabahuin mo lang, and syempre, sa akin, ipag-pray mo lang kay God na talagang ituro ka niya kung ano yung right Direction. way. Kasi yun yung pinakamahirap eh. Gusto mo ang gawin, pero ano yung direction? So, siguro start lang, yun nga, ask lang kay God kung ano yung direction. So, ikaw? Sa akin, maganda yung sinabi mo kasi basically, I mean, hindi man ako umabot dun sa ganun na like yung mga freak accident talaga na like ACL, ganyan. And guys, just so you know, dalawa yun sa'yo, diba? Dalawa. Nakita ko pa yung isa kasi... Sa pinky din, ACL. Nakita ko pa yung isa kasi nandoon ako sa game. Bad trip ako noon. Sabi ko, toot! Kakabalik lang nung player na to. Kakabalik lang nung teammate kong to. Tapos, matatanggal ulit sa kanya. And, again, for you guys, just for reference lang, if athlete ka, hindi mo talaga i-wish yung injuries, especially major injuries kahit sa kaaway mo pa or sino mang galit ka. Kasi ibang usapan talaga pag injuries na yung pinag-uusapan. So, as much as possible, yan yung mga no-no talaga na pag injury, ibang klase na yan, wag na yan. Yung mga ganong usapan yun sa akin. So, sa akin naman, nandoon din ako sa wag susuko kasi feel ko halos same naman tayo ng pinagdaanan na like yung nag-try lang ng ganito, ganyan. Ang difference lang is sa akin galing ako ng province. Nag-start ako nung unang dating ko dito kasi takbo lang ako natakbo sa province eh. Ang ginagawa ko lang, pupush ko yung bolang gano'n, tapos tatakbuhan ko lang. Yun lang, as in yun lang, paulit-ulit, every game, yun lang ginagawa ko. Tapos every time may makikita akong like, nagtitraining dito sa gilid, minsan pag alis yan, gagayahin ko yan. Uy, ano ba to? Oo, ganyan. Or, uy, nanonood sila ng YouTube, maraming yan. Nood ako, tapos gawin ko to. Yung mga ganon. Tapos, nakasali ako dun sa isang parang mga clinic, ganyan. Doon talaga na-boost yung confidence ko na daming mga bata dito nag-start, yung mga iba nandoon na ngayon. So, sabi ko doon sa ibang coach, parang, coach, may ano ba ako? May chance ba ako? Yung mga ganyan. So, wag ka lang talagang tumigil kasi hindi siya magiging madali. It's never gonna be easy to reach something or to become someone ng ganun-ganun lang. Kailangan talaga you have to put in the work, you have to sacrifice so many things kasi sa amin ang dami, hindi ko alam sa'yo, but sa akin sobrang dami, minsan birthdays di ako makapunta, 'di ba? Yung important events sa family, ganon, sa personal natin, hindi mo mapuntahan kasi kailangan ko mag-training. Vacation ng family, minsan kailangan umuwi or pupunta sa ganito, hindi ako makasama kasi training, 'di ba? Yung iba hindi nila naiintindihan, para sa kanila training lang 'yon. Pero sa atin sobrang daming sacrifices na kailangan mo talagang ibigay. And yung sacrifices na 'yon, hindi lang siya bastang sige, hindi nga ako pumunta diyan eh. Parang for me, I have to make it a point na na worth it tong gagawin. hindi ko pinuntahan 'yon eh. Birthday ng kapatid ko, birthday ng mom ko, ng dad ko, yung mga ganon, anniversary nila para dito sa training. So, kailangan mag-matter itong training na to. Doon lang ako nag-start talaga na parang, okay, bakit hindi ko gawing every training? Dapat may something, 'di ba? Dapat may nangyayari. So, paulit-ulit lang. Ang daming hindi nakuha sa ganito, nakat sa ganyan. Pero, kailangan, confident ka dun sa tinatrabaho mo. 'Di ba? And again, kailangan tama din yung ginagawa mo para umabot ka din dun sa ganong level. Kasi hindi rin naman pwedeng sobrang sipag mo lang pero mali naman pala yun, 'di ba? Sobrang sipag mo nga pero masipag ka naman, tumakbo lang. Yung alam mo yun, pwede ka mag-track and field. Yung mga ganon. So, kailangan tama talaga yung tama talaga yung like preparing for something. Gusto mo gumaling ka mag-dribble. Pero wala akong bola eh. So, tatakbo na lang ako. Alam mo yun? Gawa ka rin ng way para makakuha ka ng bola. Sabi mo tumatakbo ka tapos nagbibilyar ka pala. Diba? Yung mga ganyan. So, things like that. Kaya malaking bagay ngayon yung
Alam nyo, kahit yung mga YouTube na yan, panoorin mo yung mga videos ni CJ, yung mga training, skills. Effective yan. Yung mga simpleng job, one dribble, pull up, sobrang effective ng mga ganyan. Sa bilyar. So, kung nagbo-bowling kayo, 'di ba? Paano yung bowling? Sipagan niyo mag-chess, yung mga ganyan.